Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Gising-gising na po. At siguro ang iba ay gising na talaga. Pero bangon-bangon na po. At simulan ang araw na mayroong pakikipag-usap sa Panginoon upang ang ating buong maghapon ay gabayan ng Panginoon. Kaya po, sige po, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon, Siya ang Diyos na patuloy na nagkakaloob po sa atin ng buhay. Okay, so sa loob po ng ilang mga minuto, tayo po ay sama-samang matuto mula po sa mga aral ng Panginoon. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, at sa technical, si Sir Stephen Fabis. At simulan po natin ang ating araw, ang ating umaga, na mayroong pusong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa buhay na muli po ninyong ipinagkalob sa amin ngayong araw. Salamat sapagkat sa buong maghapon na aming ipamumuhay, Ikaw ang Diyos na mangangalaga sa amin. Salamat po ngayong umaga sa kalayaan din po na kami ay muling makakapakinig ng iyong mga aral. Dalangin ko po ang mga makakapakinig ngayon at magre-replay nito na sila ay patuloy mong pagpahayagan ng mga katotohanan mula sa iyong mga banal na salita. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, ngayong umaga, bawat araw ho, alam nyo, hindi naman ito, hindi nauubusan, kumbaga, hindi, sabi-sabi ko, ligaspe, dain na uubasan, dahil nauubasan ang yung yung bukal, yan. Ang mga salita po kasi ng Panginoong Diyos ay bukal ng mga katotohanan. Kaya hindi nauubusan ng mga dapat matutunan ang mga aral ng Panginoon. So sige po ngayong umaga, minsan pa po sama-sama tayong mag-aaral. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. At magandang umaga po sa lahat ng makakapakinig ngayon. Isa pa lang ang nakikita ko sa screen. Siguro yung iba talagang tulog pa o kagigising pa lang. Ang sarap pong matulog talaga. Ang sarap matulog. Pero okay lang naman, lalo po ngayong araw, ang ating petsa ngayon ay ika-29 ng Hulyo ng taong kasalukuyan, araw ho ng pasukan, di po ba? O sigurado ako ngayong mga oras na ito, ang mga magulang, is either ang tatay or nanay, naghahanda na para sa mga anak na papasok. Pero okay lang, basta abang may ginagawa kayo, basta nakabukas ang inyong radyo, mapapakinggan po ninyo ito. O kaya nakabukas ang inyong cellphone, naka-Facebook kayo, o siguro baka naka-Bluetooth, o di naririnig nyo ito kahit hindi nyo mapanood, basta naririnig ninyo. So sige po, tuloy-tuloy na tayo. Magandang umaga kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. Salamat po sa panunood. So ngayong umaga, may tatalakayin po ako na ito'y napakahalaga. Actually, tayo ay pare-pareho matututo nito
at mapapaalalahanan nito. Tatalakayin ko po sa inyo ngayong umaga ang isang pag-aaral na talagang in reality, sa realidad ng buhay, talagang nangyayari ito. At least ngayong umaga, pag matapos natin itong mapakinggan, baka mag-iba ang ating pananaw at matigil na tayo sa kaiisip ng mga panghihinayang sa mga di natin nagawa o hindi natin dapat ginawa sa nakaraan. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga, the choices that we make makes us. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang mga pagpili na ating pinili ang siyang huhubog sa atin, ang lilikha sa atin. Kadalasan, marami po tayong naririnig na hindi sana nangyari sa akin ng ganito kung hindi dahil sa Kanya. Di ba? Ibig sabihin, meron tayong mga taong sinisisi o kaya mga pangyayaring sinisisi na kung bakit ito ang kalagayan natin ngayon sapagkat naghahanap tayo ng masisisi na kung hindi dahil kay ganito, hindi sana nangyari sa akin ng ganito. Hindi ba? Madalas yan na ating nagiging naririnig at mismo tayo minsan ay sa pagsalita ng ganoon, kumbaga. Pero ngayong umaga, mula rito sa awit, kabanatang 119, talatang 1 hanggang talatang 3, ganito po ang nasusulat. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in his ways. Sabi po rito sa ating kababasa. Sabi dito, mapalad ang taong, ang pagkakagamit po dito sa King James Version ay undefiled. Tiningnan ko po ito sa Bible Dictionary. Ang ibig sabihin po ng undefiled, refined. Kumbaga sa asukal, mula sa pagiging brown, dinaan sa proseso, tapos na refined. Kaya may tinatawag tayong refined sugar. Yung puting-puti po baga, ang linis-linis na, dumaan siya sa refining process. Kaya nang sabihin ng psalmist na mapalad ang taong undefiled or refined, at lumalakad sa batas ng Panginoon, ang sabi po dito ay mapalad. Okay? Pag-aaralan natin ngayong umaga, ulitin ko ang ating pag-aaralan ngayon, the choices that we choose will make us. Ang mga pinili, ang mga pagpili na ating pinili, ang siyang lilikha sa atin, siyang huhubog sa atin. Kaya nga ngayong umaga, kung sakali man, mayroon tayong mga pinagsisisihan sa nakaraan, yung bang mga regret sa buhay, na dapat hindi ko yung ginawa at dapat yun ang aking ginawa, at pagka minsan isinisisi natin sa iba, sana hindi ako nagkaganito kung hindi dahil sa Kanya. Di ba? May mga ganoon tayong mga pananalita minsan. Magandang umaga kay Sir Luis R. San Jose Jr. Salamat po sa panunood at magandang umaga din sa aking inaanak si Ana Acero Dasyan. So, tuloy na ho tayo. Kaya ngayong umaga, naniniwala ako, matapos natin itong mapakinggan, at least maliliwanagan ng ating pag-iisip at matigil na tayo doon sa ating mga regrets. Kasi ang nakaraan na eh. Kaya nga dito sabi-sabi nasa natin, pinag-uusapan dito ang pagpili. No? Ang salitang mapalad ang mga taong undefiled or
refined, mga taong nilinis o malinis at lumalakad sa batas ng Panginoon. Ang paglakad sa batas ng Panginoon ay isang pagpili. Tandaan ho natin yan. Tayo ang magdedesisyon kung susundin natin ang mga panuntunan ng Panginoon o hindi. Nakasalalay yun sa ating pagpili. At kung ano ang ating pipiliin, doon nakabase ang mangyayari sa ating buhay, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya napakahalaga nitong ating pinag-aaralan ngayong umaga, mga minamahal kong tagapakinig. Kung ano ang pinili mo ngayon, ang siyang makapagsasabi kung ano rin ang mangyayari sa buhay mo sa mga susunod pang mga araw hanggang sa pagharap mo sa kinabukasan. Kaya napakahalaga po ang pagpili. Napakahalaga sapagkat dito nakasalalay ang ikakaayos o ikasisira ng buhay ng tao. Kaya baga napakahalaga ang papel ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak, na habang ang mga anak nasa puder ng mga magulang, napakahalagang papel ang gagampanan ng magulang para ang mga anak magabayan sa tamang pagpili. Ako po, lumaki ako noong araw, bata pa ako, wala na akong magulang. O kaya walang gaanong gumabay sa akin. O kaya, napakalaki po ang magagawang impluwensya ng magulang sa kanyang mga anak. Lalo na nga, kapag ang magulang may takot sa Diyos. Yan ang kagandahan dyan. Kasi pag ang tatay at ang nanay o mga guardian may takot na malalim sa Panginoon, sigurado ako, maganda ang kanyang magiging influence sa kanyang mga anak na dapat ay magabayan ng tama. Naalala ko, pag pupunta ko rito, dyan sa Panganiban, may nadadaanan akong Naga Hope Christian School. At sa gilid po ng kanilang building, may nakasulat na Proverbs 22 verse 6 o sa Biblia Tagalog, Kawikaan 22 talatang 6. Ganito ang nasusulat dyan kung mapadaan kayo dyan sa Panganiban Drive. Ang sabi dyan sa nakasulat, teach the child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Sabi po sa Tagalog, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Kaya nga, itong salmista ay sumulat para at least maipaalala sa mga sinusulatan na hanggang ngayon nga ay matututo rin tayo na napakahalaga ang tamang pagpili. Uulitin ko po, tamang pagpili. Kasi dalawang uri ang pagpili. Mabuting pagpili, masamang pagpili. At kung alin sa dalawang pipiliin natin, ang siyang huhubog o lilikha ng ating karakter, ng ating pag-uugali, ng ating buong pagkatao. Kadalasan, sa totoo lang, ako personally, guilty ako dyan, dahil sa mga nakaraan ko rin buhay, nakagawa rin ako ng mga maling pagpili, at yung ginawa kong pagpili noon, naka-apekto sa aking kasalukuyan. Pero, alam nyo, kahit mali po ang naging pagpili natin noon, kung ang kasalukuyan ay gagamitin po natin ng tama sa huling pagkakataon, magiging ayos pa rin ang ating buhay. Sa madaling sabi, tayo ang lumilikha, ang tao ang lumilikha ng mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, sabi ko, wag na tayo maghanap ng masisisi. Kasi nga, kahit naman ganoon ang nangyari sa nakaraan, kung hindi mo naman pinili o hindi mo ginawa ang mali, hindi mo ginawa ang masama, wala namang mangyayari sa iyong masama. O nasa pagpili talaga, mga minamahal kong mga tagapakinig. Magandang umaga po kay Sir Domingo. Okay po. So nasa pagpili,
Hindi ko po alam ang inyong mga kalagayan ngayon sa buhay, pero kung sakali man ikaw yung tao na may pinagsisisihan sa nakaraan, sana hindi ako naging ganito, kung sana noon pinili ko ang tamang landas o tamang desisyon. O yun namang kabilang side, yung kabilang muka. Kung hindi ako magkakaganito, kung hindi dahil sa kanila. O di ba? May mga ganyan. But again, kahit naman may mga taong sabihin nating nakasira ng ating kinabukasan, pero again, tayo pa rin kasi ang pumili. Parang ganito, wala akong intention mang-offend. Wala akong intention mang-offend. Isang halimbawa lamang ito. Halimbawa, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral at ang katwiran mo ay, kasi nga, napakahirap namin, wala kaming pera. Bakit naman may mga nakakapagtapos ng pag-aaral na wala rin pera at mahirap? Napansin nyo ang dalawa? Nasa pagpili, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kung hindi natin papayagan na ang iba ay sirain tayo, hindi nila tayo masisira. Okay? Ano man ang masama na ginawa sa atin sa nakaraan, kung hindi tayo pakukontrol doon, magiging maayos pa rin ang ating buhay. Kaya nga, pinag-aaralan natin ngayon, our choices will make us, sa madaling sabi. Ang ating mga pinili, ang siyang huhubog o lilikha ng buo nating pagkatao, karakter. Ngayon, bago ako magtapos, may 3 akong napansin dito sa ating pinag-aaralan from Psalms 119, verse 1, verse 2, and verse 3. Number 1, ang sabi dyan, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord." Mapalad ang taong, ang pagkakagamit o ulitin ko, undefiled. Sa Bible Dictionary, ang tawag dito ay refined. Mapalad ang taong ni-refined. Katulad ng asukal. Mula sa pagiging brown, naging puti. Ang tawag dyan, refined sugar. Alam nyo, hindi naman talaga tinutukoy dito yung, bagaman yung mga bagong salin ngayon, ang pagkakagamit ay purity. Ang pagkakagamit ay blessed are the pure. Yan, pure. Pero sa palagay nyo kaya may taong pure? Kaya nga, pinag-aralan ko itong mabuti, ginamit ko yung tamang salita, nakatumbas ng undefiled. At hindi ako tumingin sa ibang diksyonaryo. Ang tiningnan ko mismo, Bible Dictionary. Na ang pagkakagamit dito, blessed those sabi po, blessed are those that separated from improper ways. Yun ang pagkaka-define ng Bible Dictionary. Hindi talaga sinabi rito na pure, kasi wala naman talagang taong pure. Okay? Wag natin itong mamimisinterpret. Kaya nga may Roma Kabanatang 3, talatang 10, na nagsasabing walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang tinutukoy talaga dito na undefiled, refined. Ibig sabihin, mula sa mga pangit na karanasan ng buhay, natuto ka sa buhay, dumaan ka sa proseso ng pagbabago, ito ka na ngayon, refined ka na. At ang sabi ng Biblia, mapalad ang ganyang mga tao. Kaya ano ang dapat natin gawin? Una, we need to choose to live rightly. We need to choose to live rightly. Kailangan nating piliing mabuhay ng tama. Tama sa paningin ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, mapalad ang taong undefiled or refined. Dahil sinusunod niya ang batas ng Panginoon. Alam nyo, may panuntunan ng Panginoon na dapat nating sundan, lakaran at ipamuhay dahil dito nakasalalay ang ikakaayos ng ating buhay. Parang magulang at mga anak. Ang mga anak, habang nasa puder pa ng magulang, dapat nagpapasakop sa mga magulang. Ang bawat pamilya, lalo kung ang tatay ay isang tatay na organized, o ang nanay kung wala ng tatay, basta sa loob ng pamilya, may rules po yan sa loob. Ano po? Yung mga anak, dapat sumunod doon sa rules.
Kahit pa sabihin na ikaw yung bumubuhay sa loob ng pamilya, ikaw, bata ka pa, kabataan ka, ikaw yung naghahanap buhay, hindi ibig sabihin na hindi ka nasusunod sa panuntunang itinakda ng magulang sa loob ng pamilya. Lalo naman yung mga kabataan na nasa puder pa talaga ng mga magulang, dapat matuto po kayong magpasakop sa magulang. Huwag kayong gagawa ng sarili ninyong gobyerno. Pagka ang mga bata nasa puder ng magulang, magpasakop, gumalang, magmahal sa magulang. Kasi doon nakasalalay ang ikakaayos ng kinabukasan ng mga kabataan. May mga kabataan kasi ngayon, akala mo ang dunong-dunong na. Akala mo ang dami ng alam sa buhay. Kahit pang mga kabataan, lalo sa panahon natin ngayon, kahit pa sila napakahusay, napakatalino in terms of academic, hindi ibig sabihin marunong na kayo. Ang karunungan ay nakukuha sa maraming karanasan sa buhay. Kaya huwag magpanggap ang mga kabataan na parang mas marunong pa kayo sa mga magulang nyo. Ang mga magulang, puno na ng karanasan. Kaya nga yung mga pangit nilang karanasan, ayaw na nilang maranasan ng mga anak. At yan ang hindi naiintindihan ng mga anak. Kaya may mga kabataan nga pag pinangangaralan ng magulang, sumasama ang loob. Pero hindi nila naiisip na sa ikabubuti nila yon. Ganon din naman sa atin, sa espiritual na usapin. Kung bakit pinasusunod ng Diyos ang kanyang mga batas sa atin sapagkat sa ikabubuti natin. Kaya we need to choose to live rightly. Katunayan, marami tayong nagawang pagkakamali sa nakaraan kasi ang totoo, hindi tayo nabuhay ng tama. Naalala ko ilang panahon na siguro nakalipas, tinalakay ko rin dito na gamitin ng tama ang kasalukuyan. Kung hindi mo nagamit ng tama ang nakaraan, hindi pa huli ang lahat, may kasalukuyan. Pag nagamit na natin ng tama ang kasalukuyan, doon bubuti ang ating buhay. Okay po? Kaya napakahalagang pagpili. Yan ang una nating gagawin. We need to choose to live rightly. Kailangan nating mabuhay at piliing mabuhay ng tama. Pangalawa, we need to choose to live obediently to God's decrees. Ano po? Sa paikliin natin, we need to choose to live to follow. Yan ang sinasabi ng verse 2, Blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Ang sabi po ng salmista, mapalad ang mga taong iniingatan nila ang kanilang mga patutuo sa pinababaw na Tagalog. At mapalad ang mga taong inahanap ang Diyos at sinusunod ang Diyos ng buong puso. Ay pagka gano'n ang ginawa natin, mapapabuti talaga tayo, mga minamahal ko, mga tagapakinig, lalo po sa mga kabataan natin, na maaring makapakinig nito. Ang ikakaayos ng ating buhay, uulitin ko, nakasalalay sa ating pagsunod sa batas ng Panginoon. Ngayon, kung i-ignore ng tao ang batas ng Panginoon, babaliwalain mo ang mga panuntunan ng Panginoon, it's up to you. But again, magdudulot yun ng kasiraan sa buhay. Sisirain ito ang pagkatao mo, ang karakter mo. Kaya baga ngayon, tingnan nyo po, magmasid po tayo sa ating lipunan. Ang dami-daming mga naliligaw ng landas, mga kabataang naliligaw ng landas. Diyan po papasok ang papel ng mga magulang na dapat ang mga kabataan magabayan talaga ng tama. Ano po, bakit ko to sinasabi? Kasi nga po, nakita ko yun lumaki akong wala ng magulang Doon ko nakita na napakahalaga pala ang papel ng gabay ng magulang. Kaya sa mga magulang na nakikinig sa akin ngayon, kung sakaling may mga anak pa kayo na nasa inyong pangangalaga pa rin, wala pa rin silang sariling pamilya, ito ang pagkakataon, na maging magandang impluwensya ang mga magulang sa mga anak. Para habang lumalaki ang mga anak, tamang landas ang kanilang lalakaran. Alam niyo, mahirap maging magulang baga, kaya baga,
hindi naman lahat pinagkalooban maging magulang. Ang maging magulang ay isang pananagutan. Alangan naman na sasabihin mo sa mga bata o sa mga anak mo, o wag mong gawin ito, ginagawa mo nga eh. 'Di ba? Bilang magulang, bilang tatay, ginagawa mo rin. O anong disiplinang may tuturo? Wala. 'Di ba? Pasensya na, alam kong nakaka-offend itong sinasabi ko, pero kung isa kang magulang, pagbabawalan mo ang mga anak mo na, o wag kang magsusugal, nagsusugal ka nga eh. 'Di ba? Ano namang impluwensyang maidudulot mo sa mga anak? Wala. 'Di ba? Kaya mahalaga ito. Ganon din sa decrees ng Panginoon. Pag sinunod natin ang decrees ng Panginoon, magiging maayos ang ating buhay. Ano po? Kahit nasabihin na may mga hinaharap tayong mga hamon ng buhay. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. O kaya pangatlo sa aking pagtatapos, dito sa verse 3, ang sabi dito, they also do no iniquity. They walk in His ways. O, ang sabi naman dito, mapalad ang mga taong hindi nabubuhay na masama sa pinababaw na Tagalog. At sila ay lumalakad sa batas ng Panginoon. Kaya, pangatlo na dapat nating piliin, we need to choose to persevere. Kailangan nating piliing maging matiisin, maging matyaga, kasi ang pagsunod sa Panginoon, hindi naman talaga madali. Ang pagsunod sa Panginoon, para tayo ay mapabuti, ay nangangailangan ng paninindigan. At pag pinili mo na ang mabuti, tayuan mo yung mabuti, gawin mo na yung mabuti. Again, uulitin ko po, ang mga nakaraan sa buhay nating mga pagkakamali, tapos na yon. Yung kasalukuyan, ang gamitin natin ng tama sa huling pagkakataon. Para yung kasalukuyan, pag nagamit natin ng tama, magkakaroon ng kwenta ang ating buhay. Doon tayo mabubuhay sa disenyo ng Panginoon. Kaya sana ngayong umaga sa ating tinalakay ay mayroon tayong natutunan na the choices that we make will makes us. Ang mga pagpili na ating pinili, ang siyang huhubog o lilikha ng ating karakter at ng mga mangyayari pa sa buhay natin. At mayroon tayong tatlo na dapat gagawin. Tatlo lang. Pinili ko lang ito, pero mas marami ito. Pero pinili ko ang tatlong ito dahil madali itong tandaan. Una, ano po yung una? We need to choose to live rightly. Kailangan nating piliing mabuhay ng tama. Bagaman sa nakaraan nating buhay, hindi tayo nabuhay ng tama. Tapos na yon. Ang mahalaga yung ngayon. Yung ngayon, gamitin mo muna ng tama. Pangalawa, we need to choose to live, to follow. Being obedient sa batas ng Panginoon. Piliin nating mabuhay na sumusunod sa Panginoon. Isa yung pagpili, uulitin ko, ang pagsuway sa Panginoon, isa ring pagpili. So, ang pinag-aaralan natin ngayon, piliin ang pagsunod sa Panginoon. Then, pangatlo, we need to choose to live, we need to choose to persevere. Kailangan nating piliin ang maging matiisin, matyaga, matatag sa buhay na nangangailangan talaga ito ng paninindigan para masunod natin ang mga batas ng Panginoon. So ito po ang paalala sa atin ngayong umaga. Sana'y nakapagdulot ito sa atin ng mga aral ng Panginoon na magiging gabay natin sa ating mga desisyon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Sa muli po, kulang na kulang man ang aming oras. Pero ang aming mga narinig ay sapat na para mapaalalahanan kami na upang hindi kami magkaroon ng miserabling buhay, ay maging maingat kami sa aming mga pinipili. Tulungan niyo po kami na sa bawat araw ng aming buhay, piliin po naming igalang ka, sundin ka sa aming buhay. At kapag nangyari yon, maaayos, magiging mabuti ang takbo ng aming buhay. Salamat po. Itong aming dalangin. Pagpalain yung lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng Panginoong Kristo.
Amen. Ako pong inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ibabalita ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. BBS